Magandang araw po sa inyo mga kabansa. Kayo po ay nasa Iparas kay Paras at ito ang inyong likodado Paglinawan na nagbubungad ng pagbati para sa ating sekretary. Magandang hapon po mga kababayan. Heto na naman tayo, Iparas kay Paras. At mga kababayan, hindi natin maiwasan. Well, unang-una, hindi natin makalimutan yung kalagayan nyo ngayon na hirap pa din. Lalo na dinagdagan pa ng kalungkutan dahil alam ko marami sa inyo ay humahanga kay former President Duterte at sumasakit ang dibdib nyo dahil sa ginawa ng gobyerno sa kanya. Dinukot po, walang basihan, walang due process, at binastos pa ng isang minor na opisyal ng Philippine National Police. Binabastos. Hihilahin ko yan. Tapos yung abogado minahandle, pinusasan pa yung dating executive secretary. So, itong gobyerno na ito ay hindi ko alam. Kasi ang alam ko nung mga bata pa kami, nag-aral po ako sa UP. May mga kaibigan ako na mga kabarkada din ni Marcos. Ang pagkaalam ko kay Marcos, mabait na tao. Hindi naman siguro bright, pero mabait. At tingin ko, hindi siya gagawa ng katalantaduhan tulad ng ginawa niya ngayon, na ang isang Pilipino ay tatapon mo sa ibang bansa. Siguro biktima lang siya ng mga plotters na nakapaligid sa kanya, na takot na si Duterte ay manatili pa rin at mawalan sila ng pwesto. So, ginuyo nila si Marcos, lalo na yung sa Interpol. Pinapalabas nila na ang Interpol ay nag-issue ng red notice, at alam mo naman, ang kitid ng utak ni Marcos, hindi niya ma-distinguish kung ano yung diffusion at ano yung red notice. Pag sinabi ng Mr. President, sabi, may ano na po tayo, may galing na po tayo sa ICC, nakarating na yung warrant of arrest. Pwede na. Ipairal na natin yung plano natin. Okay. Hindi mo naman lang inaral kung ano talaga ang katotohanan. Bigla ka nag-react na, siguro na-drama ka na. Mr. President, sabi nung ka-platters niya, pagkadating nung parating na daw yung notice ng ICC, warrant of arrest, at dadaan daw sa Interpol. Sige. Hindi mo man lang sinabi, or hindi mo naman lang inaral, na yung notice ng Interpol, ang magiging valid lang yung red notice na talagang formal na pinirmahan ng General Secretariat, at talaga yun ang Pero nung narinig mong Interpol, mayroon ng script. May script na, Mr. President, pagka nandyan na yung Interpol, sabihin mo na hindi natin pwedeng hindian ang Interpol. Maski walang formality at hindi naman humihiling ang Interpol, sinabi nyo na. So, yun po ang nangyayari. Okay. Pero, let us proceed as planned. Let us proceed as planned. Pero, alam mo, maliban dito sa dinadaldal ni Marcos, mayroon ding isang madaldal na wala namang katiting na IQ or kung masarap kainin yung utak ng baboy, masarap ihalo sa kanin, ito, maski ihalo mo sa kanin yung utak nito, hindi masarap. Hindian mo, siguro, mga kababayan. Anyway, ano yan, bulala? Nung nag-umpisa ito na vlogger, medyo nagkikinig-kinig tayo at anti-Erwin Tulfo siya. Anti-Tulfo.
Marami siyang banabanatan. Ano daw, sinasabi niya, mga kababayan, itong babaeng ito, conflict of interest daw yung pagkasenador ni Tulfo at mayroon pa ring programa. Tinitira niya si Tulfo. Ngayon, kinakain niya yung sinasabi ni Tulfo. Kasi siya, paid by the people, pero conflict of interest din. Kasi, yung sinasabi niya sa Malacanang, messenger, then she expresses public opinion. Nagbablog pa rin siya. Nagbablog pa rin. Di ba, sinasabi mo yan, Claire Castro, na conflict of interest si Tulfo, ikaw, hindi ka conflict of interest. But anyway, mga kababayan, pakinggan natin yung interview ni Karen Davila tungkol sa kanya. Dahil wala daw ibang inaatupag ito. Messenger naman, walang sinasabi kung si Lisa Marcos ay totoo ba talagang nandyan na sa Malacanang. Walang pinapakita na body of this person. Siguro, you can only prove pagka nandyan sa tabi niya, ini-interview niya, or mayroong newspaper or video na mayroong date at saka time na nandyan siya at sa lugar. Pero hanggang ngayon, wala pang pinapakita. So, isa yan. Sabi naman ni Karen Davila, bakit wala kang ibang sinasabing magandang nangyayari sa pamalaan? Ito po, puro lang paninira kay Duterte ang ginagawa mo, kay Sara at kay PRRD. Ito po. Well, I want to start off first that it seems that the PCO every single day is more or less defending, talking about, or essentially answering queries about former President Duterte. It is not announcing anything that this administration is doing. Nothing about the economy, nothing about new projects. It's all about the former president. So, yun, sinasabi ni Karen Davila, na puro ka paninira sa mga Duterte. Wala kang inaanunsyo na bagay-bagay tulad ng anong nangyayari doon sa AKAP. Nakarating na ba yung AKAP sa tamang mga recipients? Tungkol sa PhilHealth. Ano bang mga nangyayari? Tungkol sa agriculture. Sinasabi mo, bababa na yung bigas, pero hanggang ngayon, more than 50 pesos pa rin. So, anong nangyayari sa agricultural sector? Ay mga farmers ba na bigyan ng ano bang nangyayari ngayon doon sa Marlicapan? At lahat daw sinasabi nito puro fake news. Mayroon ng isang babae na matapang, tinanong siya na ikaw rin, bearer ka ng fake news. Ito, pakinggan natin itong nagtanong sa kanya at binara siya ng isang reporter. Meron na po ba tayong mga ebidensya, mga documented na magpapatotoong itong mga vloggers na itong particular na lumalabas sa document, talaga pong mga troll armies ito, mga fake news lamang yung kanilang ginagawa at sinasabi? Actually, syempre po, bago po tayo magbintang, alam naman natin, we have to presume them innocent until proven guilty. So, ang bawat isa po, kumbaga, i-verify muna po yan bago sa atin sabihin, ay, parte ka ng troll army. Ito lang ay mere description kung paano yung kanilang ginagawa. So far po wala pa kayong na-verify na masabi na ito talaga ay nagpapakalat ng fake news, troll army po itong mga ito? Wala pa po in particular, pero inaaral na po namin, kaya po yung mga ibang mga sinasabi nating fake news ay atin pong sinasagot hanggat sa makakaya natin. So hindi naman din po kayo kabilang doon sa mga masasabing nagpapakalat din ng fake news since wala naman po palang mga verified batayan yung inyong mga sinasabi? Ikaw pa, sabi ng reporter, wala ka naman palang batayan. Sabi na fake news yung mga sinabi ni Duterte, fake news yung sinasabi ni Sara, fake news yung sinasabi ng Pilipilaban. Ikaw naman pala, hindi pa bine-verify. Hindi mo pa pala bine-verify.
Pero nagsasabi ka na ng fake news. Ikaw naman pala, sabi ng reporter, hindi po ba kayo guilty ng fake news? Baka ikaw naman ang nagpakalat ng fake news. O, tulad nito. O, tinatanong siya, tungkol dito kay Madam First Lady, FL. O, tinatanong siya, ito. Yusek, wala pa kaming nakikitang video of her that she's back and kung nasaan po siya and if she's okay. Tungkol po dun sa case na ibinibintang sa kanya. Wala pong katotohanan. Dahil po nung Monday po, dumating po siya dito, kung di po ako nagkakamali, mga 5 o'clock na madaling araw. Dahil po, meron po siyang sinansaming video sa amin po, na supposed to be na makakamit niya na pagdating po niya, 5:58 po ang nakaregister po sa akin na oras na aga nga po she's back and ready for a meeting. So, wala pong katotohanan yung mga ibinibintang. Uli, mukhang ito na naman ay, ito yung masasabi nating demolition job. So, wala pong katotohanan yon. Sinasabi niya, 5:58 a.m., pare. Nakatanggap siya ng news na dumating na. Bakit sino ba siya? Na pagsabihan ni First Lady na, Claire, dito na ako. Hindi ba maghintay muna si Lisa Araneta ng matulog muna? Galing sa biyahe, 13. Kung nasa LA, 13 hours. Tapos, ikaw lang ang sasabihan niya ng 5:58 in the morning na, Claire, dito na ako. Pero sinasabi ng nagtanong, wala pa kayong pinapakita. So, actually, Secretary, napakadali niyan eh. Bakit hindi si Claire Castro interviewin si Lisa Araneta? Diyan sa by the Pasig River. Baka hindi siya kilala. Baka bulyawan pa siya ni Lisa na ikaw kasi lalo mong pinapagalit ang taong bayan sa kay Marcos dahil puro ka palaban, attack dog ka. Puro ka bato. Puro ka criticize sa mga Duterte. Down and out na nga ang Duterte. Gusto mo pang ilibing na buhay. No, baka sampalin ka pa ni Lisa Araneta dahil pinapahamak mo yung kanyang asawa. No. Pero, sa katotohanan lang, for the sake of being truthful, and ikaw yung PCO, you are the first on the line na sagutin, pero hindi yung pwedeng chismis lang na dumating. Ikaw dapat lumapit ka doon kung talaga bang kilala ka nung First Lady at tanungin mo, ma'am, sinasabi nila na nasa LA ka pa daw, nakakulong yung or dinitain ka. Ma'am, pwede ka bang magsalita? Tapos yung video na mayroong time and date. Miski sidebar lang, miski 1 minute lang. Kasi body of proof ang hinihingi ng sambayanan. Corpus delicti. Wala kang pinapakita. Lalo tuloy umuugong. At dumadami ang bumabanat sa iyo. Sinisira mo ang imahe ni Marcos dahil imbis ikaw ang makatulong para maibsan ang galit ng tao kay Marcos, lalo pang nagagalit dahil sa iyo. Dahil ang galit ang mga tao. Lalo na yung mga vloggers na nakakaintindi sa mga pinagdadaldal mo. Ito, netizen. Please at the sighting Claire Castro, ito. Pakita natin ito. Castro, apelido palang red flag na. Alam mo ba sinasabi niyan sa presidente natin kung hindi ba naman ito baliw? Mas martial daw si PRD. Dahil daw nagsalita si PRD na huwag magbayad ng tax ang mga Pilipino kung hindi ba naman ito siraulo rin. Ang sabi ni PRD, kung ganyan rin lang ang ginagawa nila, sasabihan ko ang mga Pilipino na wag na lang magbayad ng tax. Yan yon, siraulo kang Claire Castro ka. Saan ka ba naman nakakita ng tagapagsalita ng Pilipinas na napakatanga? Ikumpara nyo nga yan sa tagapagsalita ni PRD. Si Harry Roque, si Atty. Trixie, si Atty. Padelo. Tingnan mo ang level ng utak na ito. Nakakahiya ang Pilipinas. Walang alam ito. Hindi...
Itong tao na to, namumuliti ka lang. For your information, ikaw Castro, the second ka ng Pilipinas, na si PRD, nang natapos ang kanyang termino, 70 plus ang kanyang trust rating nung bumaba siya dyan. Nakulangan ang mga Pilipino. Nakakatawa dahil ang tagapagsalita ng Pilipinas ay yan. Tapos ang Pilipinas, God bless the Philippines. Galit na galit. Galit na galit sa mga kabulastugan nitong Claire Castro. Itong susunod na magsasalita, ito yung nagrekomenda kay Claire Castro sa DZXL. Batikan na journalist, batikan na radio announcer. Siguro, at saka opisyal nakaremen. 5 years old pa lang yata si Castro, matindi na ang popularity nito at vice president ng pinagtatrabahuan niya na radio station. Ito, si Ginoong Eli Salazar. Anong masasabi niya tungkol dito sa Claire Castro na to? Sino itong Yusek? Para pagpaliwanagin mo ang vice presidente. Nagtatanong lang ako. Ano ang K ni Yusek Claire Castro na pagpaliwanagin? Ito pong si BP Sara. Ito mga isyong ito, dapat siguro kung Commission on Audit o COA ang nagsabi na magpaliwanag ka, okay ho yun. Talagang may kapangyarihan ng COA, di po ba? At siguro bukod ho dyan, siyempre yung Kongreso at yung magkakaroon po ng impeachment trial laban po kay BP Sara, yun, pwede ho. Pero ang isang undersecretary sa Malacanang, parang hindi po nararapat, mga kababayan. Hindi ko alam kung anong linya nito. Kayo ba sa ating mga listeners, sa ating mga viewers, ang vice presidente pa, pwede ho bang parang tao lang ho siya ng Yusek? Mga kababayan, birin mo, kung pagbabasihan natin yung mga pangyayari at yung mga hakbang ginagawa nitong si Undersecretary Yusek Claire Castro, parang tauhan niya lang itong si BP Sara. Vice Presidente, mga kababayan. Ultimo si Pangulong Marcos Jr. Hindi niya pwede utos-tutusan dahil elected din ho yun. Halal na official din po ito pong si BP Sara. So, talagang nakakagulat lang ho, mga kababayan, itong ginagawa ni Yusek Claire Castro na parang pag itinanong sa kanya ng media na may kinalaman sa mga Duterte, talagang sinasagot Yan. Even a friend is criticizing her. So, it seems napakarami ngayon ng mga matitino na mga vloggers. Dun sa mga patutsada mo sa justice system natin, Attorney Claire. Yes. Ha? I have three snake oil. Doon sa mga patutsada mo sa justice system natin. Yung tungkol sa NBI, kay Digong, Father Mao. tapos yung justice system natin bilang questionable, tapos yung sinasabi mo na mas maganda doon sa justice system ng ICC kasi nga hindi na po politiko at hindi nagagamitan ng impluensya at pera. Saan yung ebidensya mo? Mag-witness ka ba? No. Attorney Claire! Doon sa mga sinabi mo yun, mag-witness ka ba sa mga kaso? Yung mga questionable na justice system na na-influensyahan, mag-witness ka ba? Hindi bias yung ICC, mag-witness ka ba? ICC bulok! Tignan nyo to. Mag-witness ka dito Feeling mo ba medyo sketchy ang justice system sa lugar mo? Justice in the country is kind of questionable. Kinda! Mag-witness ka na questionable yung justice system dito sa Pilipinas Claire Castro, kung hindi ka ba naman 1/2, 1/4, 1/8 ang iyong pag-uutak, saan ka nakakita na yung foreign court, Dutch court, foreign court, i-assess kung yung ginawa ng authority sa ibang bansa ay tama o proper? Saan mong konsepto to hinugot, madam?
Saang tadyang ito ng IQ mo hinugot? Bex, Beshi, walang ganong konsepto. Absolutely not. Nakikita niyo na? Naloloko na kayo, GMA News. Kayo naman nagpapaloko kayo. Bakit kayo nagpapaloko, GMA News? Akala ko ba ayaw niyo ng fake news? Saan kayo nakakita ng ganon? Walang ganon. Saan kayo magre-relay? Magre-relay kayo dun sa ICC statute. Ang ICC statute, parang yung constitution ng ICC, yun ang sinusunod nilang procedure. Meron bang ganyang procedure sa ICC statute na yung Dutch court mag-a-assess pa kung proper yung pag-aresto doon sa tao sa ibang bansa? Walang ganon, Claire Castro. Ipapakita ko sa inyo, mga kababayan, kayo mga pulis at sundalo, makinig kayo dahil binubobo kayo, ginagago kayo, ginagamit kayo ng mga bangag na to at nagpapagamit naman kayo. Si Claire Castro, tatanga-tanga. Walang alam sa politika. Tapos sasabihin mo, yan yung source mo ng balita, Claire Castro. Tanga ka? Ang tanga eh. She is so unprofessional, as in. Si Sas Rogando, si Joy Cruz. Even yung kaibigan niya. Si teacher. Yung teacher, ano ba yung pangalan na to? At saka yung attorney Libayan. Anong pa nagsasabi nila ni Libayan tungkol dito kay Castro? Doong una, medyo mahinahon pa si Libayan. Ngayon, dahil lumalabas na yung katotohanan sa pagkatao ni Castro at sa kanyang mga kabulastugan dyan sa Malacanang, si Atty. Libayan bumabanat na rin. Tsaka parang inaaraw-araw lang ng Libayan. Oo. Mga kaibigan niya yan eh. Pero they have realized that this woman is putting a monkey wrench. Magna laude. Hindi kum. Anyway, with due respect, mga kababayan, kawawa naman. Kawawa naman ito. Imbis na magalit pa tayo, naaawa na tayo dahil she's an island partner. Nag-iisa ka na. Nag-iisa na lang eh. Nag-iisa na lang. Oo. Ako, meron lang ako isang advice kay Claire Castro. Paglinawan mo. Paglinawan mo. Ibig sabihin, mag-seek ng advice kay paglinawan. Paglinawan. Anyway, mga kababayan, it's not that clear. It's not that clear. Maiba lang tayo. Mayroon tayong mga sinasabi dito sa ating podcast. Noon pa. Na talagang mayroong isang tao na planted. Hindi lang kami at marami din, lalo na doon sa mga grupo ng Marcos Alis Dyan Movement at doon sa yung mga original na mga maisog na mga miyembro, yung mga original na yung ikangay Marcos Resign Movement, napupuna nila na itong taong ito ay hindi talaga magdulot ng maganda para kay PRRD. At itong tao na ito, sinasabi na natin, kasama yung isang puting buhok na dating NPA at yung kanyang mga alipores, mga dating NPA din, at tila gumagasta ito ng husto para idiskarel ang tunay na hangarin ng maisog. The maisog in as originally planned. That's why we have the first biggest rally in Davao was really to move forward. Walang politika but walang tinitingnan na kandidatura kundi para
pagtitipunin ang mga taong bayan para ipakita ang kabulastugan ng Marcos. Fiscalization. Oo. So, in fact, mga kababayan, that was the first time that Duterte, President Rodrigo Duterte, exposed the taking of drugs by Marcos. And also in that rally, sinabi ni Duterte, pagka hindi ka magmatino, baka kagaya ka ng tatay mo na nakarating sa Hawaii. Oh. Pero, unlike what they did to Duterte now, Marcos was not kicked out by the Filipino people. He was kidnapped by the Americans. Diba? Oh. Unlike Duterte, itong mga alipores ni Marcos, sila mismo ang dumukot kay Duterte. Inutusan nila yung isang minor general na walang ibang iniisip kundi sumipsip at parang robot at binastos, nilait at binailit yung constitutional. So, ngayon, nung nandoon pa si Duterte sa Hong Kong, itong tao na ito, sinabi na natin na ito ang naglihis ng purpose ng maisog. At ngayon, dahil yung isang tao na komunista na hindi na natin nakikita ngayon, wala tayong napapansin dito sa puting buhok na ito, na who even express his sentiments against what they did to Duterte, ay kasabwat niya itong tao na ito. At ito po ang sinasabi ni Vice President Sara Duterte. At kami naniniwala na itong tao na ito na sinasabi na naming pakawala ni Marcos, palagay ko ito yung nag-report sa mga movements ni President Duterte doon sa Hong Kong. At nandoon din ito. Kumbinsido si Vice President Sara Duterte na posibleng may nagtraidor sa kanila bago pa man naaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa press conference, ikinwento ng bise na magkakasama sila sa Hong Kong nang malaman ng balitang may inalabas ng warrant of arrest ang International Criminal Court laban sa dating Pangulo. Hinala ng bise, sa Hong Kong pa lang may nagtitimbre na sa mga otoridad sa Pilipinas ng bawat kilos nila. Kung may traitor man, malamang dahil merong nagsabi merong traitor, traitor siya siguro sa information at binigay niya doon sa kabila. But I don't think meron siyang binigay na information na valuable din. Sino ba ang posible na magbibigay ng information? Sino ba ang hindi kasama na original na mga grupo ni President Duterte? Mayroong isang pakawala, si Marcos. Yun lang posible na itong rider. Kasi he has never asked Marcos to step down. He has never asked Marcos resign. Marcos alis dyan. He always hit the government. He always issue-based daw siya. Issue-based about the budget. Nag-file pa ng kaso sa questioning the budget. Pero wala talagang makikitang mayroon siyang pagmamalasakit sa oposisyon by even revealing na si Marcos ay nagda-drugs. Grabe, pare, anong masasabi mo dyan? Grabe, iwas na dyan. Oo. Ako mismo, nung launching ng libro niya, diniretso ko siya, eyeball to eyeball, tinanong ko sa kanya mismo. Dahil pinalalabas siya pinakamalapit kay Pangulong Marcos. So tinanong ko siya, totoo ba na drug addict ang ating Pangulo? Kung saan dinala yung usapan, gano'n. And he has never, di ba, mayroon tayong video na sinasabi niya, we are not here to ask Marcos
to step down. Oo. Puro issue-based daw. Pero ginagamit niya yung platform ng Maisog. Kaya nawala na yung Maisog as a group that is going to lead the people to the promised land. Tsaka ako, I was expecting papuntang EDSA People Power. Hinayjack nila nitong kanyang kasabwat na puting buhok na mayroong isang grupo na pagbabago, hinayjack nila, ginawa nilang platform for his candidacy. And of course, we cannot detach the fact that he has so much money. When he became executive secretary, we don't know. There are allegations of this and that. Ini-expect ko na siya pinakamaingay for the past 2 weeks mula nung makidnap ang ating Wala tayong naririnig. Nung inatake ang KOJC sa Davao, 16 days yun. Wala rin siyang ingay. So, isa lang ang tao na sasabi ni Inday Sara. Yung tao na yan, yun ang nag-report. Yun ang nag-monitor kay Duterte. Kilala nyo na ito. Kaya wag niyong butuhin pagka senador. Dahil pakawala lang ni Marcos yan, mga kababayan. So, yun lang po. Itong taong ito, dapat wag niyong pansinin yan. Baka mamaya, sasakay na naman yan doon sa rally, sa salita, pero I challenge him. If you are not a traitor, you are not a spy of Marcos, I want to hear that you will tell Marcos, drug addict ka. Marcos, ikaw, walang nagawa sa bansa. Hindi yung ang gobyerno, hindi yung ang ating gobyerno ay corrupt, ang administrasyon. You single out your best friend, Marcos. Specify the president. I-specify mo. Magpakita ka na tunay ka na oposisyon. Only then can we believe that you were not the traitor that the president, the vice president has said that you have given information to your best friend, Marcos Jr. And ask him to resign, to step down, and leave. For the sake of the Filipino people. Most of all, ito pare, sinasabi lang in general, magpa-hair follicle test kayo mga Pilipino, mga opisyal. Did he ever tell Marcos, magpa-hair follicle test ka? At did he ever reveal, best friend siya, araw-araw magkasama sila nung si Marcos was protesting his loss to the vice presidency. He was the lawyer. Mayroon ba siyang sinasabi na, kasama ko yan si Marcos alam ko yan na chumuchut-chut niya. Walang sinasabi. Ginagamit ang opposition for his senatorial candidacy, mga kababayan. Yun lang po ang masasabi namin, mga kababayan. Huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Iparas kay Paras at i-click ang notification bell. Magandang hapon po. Maraming salamat sa inyo. Good luck and happy birthday, Mr. President March 28. Rodrigo Duterte. March 28, sama-sama tayo. Sa liwasan, o kung taga saan tayo, kung taga Davao, sa Davao. Kung taga Negros Oriental tayo, doon tayo sa Negros Oriental, sa Bacolod, Cebu, Pampanga. Alapin nyo, pinakamalapit na prayer rally sa inyo. At kung saan kayo naroon, magpakita kayo ng boses nyo. O magparinig kayo ng boses nyo, magpakita kayo ng sarili nyo doon. Maglabas kayo ng... Whether you are a policeman, a soldier, a businessman, an ordinary person, tindera ng palengke, come by and be recognized as one of those who are raising hell about a Filipino being thrown to the lions, mga kababayan. Magandang hapon po.
Thank you.